Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Good morning po sa inyo pong lahat at welcome na naman dito sa ating Weekender Show. Kaya salamat po sa Panginoon at tayo po muli ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Again, isang masayang umaga po muli sa inyo pong lahat and I hope na kayo po ay nag-e-enjoy sa inyo pong mga tahanan habang kayo po ay nanonood ng paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan. Samahan niyo po muli kami sa panibagong episode mga kapatid, kaya let's all enjoy the program. Hindi ko napapatagalin pa at i-welcome ko na ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning po Doc. Good morning, Sir Conrad. Yes, how are you? Still you looking young. Yan talaga naman. Praise the Ah, Lord. Oo, siyempre, meron na naman tayong nadala sa Panginoon. Yan, Oo. yan. One soul again. Oo. At binabati ko na agad ang mga taga-North, Yon, South East. and West corner ng ating simbahan. Hello po kayong lahat dyan. At siyempre, ang mga nagwagwapuhang mga area leaders. Yes, hello po. At kanilang mga nagwagwapuhan at nagagandahang mga area members. Yes, Oo. hello sa inyo kayong lahat lahat. dyan. At medyo weekender, Yeah. medyo matagal tayong na off the air ba yun? Yan, oo. Oo. Kahapon lang, kahapon. Kahapon ba Kahapon lang ba lang, yun? oo. Parang feeling ko 1 week na yun. Oo, dahil nag-Labor Day ang mga kalalakihan doon sa Ramos sa Tarlac eh. Oo. Ay, oo nga. Kaya, pero salamat sa Panginoon. at Congratulations dahil Oo. Congratulations sa lahat ng mga men na oh, pumunta doon sa Labor Day sa Ramos ang Tarlac. laki agad na improvement. Oo, ma'am. Talaga naman. Talagang Pagka may, marami na-accomplish ng mga men oo, pag doon. may unity, ang Yes. bilis no? Oo. Parang yung mga ladies din dito. Yon. Oo. May mga na-accomplish naman kami. Yes. Oo. Opo. Almost 100 plus tayo doon, no? Or yeah, mga ganun, mga 100 plus ng mga kalalakihan ang nagtulong-tulong doon sa ano. Kagandahan nun, Doc Julie, although 100 plus yon ay talagang nakikita mo pa rin yung organization ng ating mahal na pastor. Oo Alam mo nga naman, eh. ganyan talaga ang ating mahal na pastor eh. Kumbaga, sa dami ng mga tao doon, talagang organized pa rin. Meron pa rin mga kanya-kanyang lugar kung saan talaga ay natalaga. Tapos, kanya-kanyang gawa pa din. Kaya salamat po sa Parang Panginoon. nakita ko doon, hindi ka na makatayo eh. Ano ba yan? Dapat isang halimbawa ka doon dahil IP tayo. Kaya Mapapagalitan na naman ang tindi talaga ng mga gawa doon. Pero salamat sa Panginoon. Kumbaga, yun talagang tatak CSI. Oo. Yung Doc Rumir Julie. hindi ko akalain ganun pala siya. Oo. Binigyan ng kalakasan ng Panginoon Oo ang naman. bawat isa na Saan ba nandoon. naka-assign si Romir? Doon ka ba sa mga bakal? Ayun, sa mga bakal yan, Pero Doc nakita Julie. ko may dala-dala siya mga bag ng Oo. semento. Kasi ano na yan eh, kumbaga nung gabi na, Doc, nag-ship na lahat ng mga gawain kasi medyo wala nang ilaw yung iba. Okay. So, nag-ship lahat doon sa sa pagbubuhos ng mga poste. Oh, alam mo naman pag ganyan na, talagang bakbakan na, halos lahat nandiyan na sa importanteng gawain. Wala Kaya naman nagkaroon ng medical issue. wala naman, sa Oo. biyaya po ng Panginoon. Oo, kaya Parang ikaw lang ang nagkaroon ng medical issue. Nakita ko hindi ka na makatayo eh. hindi naman. nagpapahinga ka na Papahinga lang. lang, Okay. lang. Ang pastor mo nakatayo, ikaw nakaupo ka ron. Akala mo hindi mo na kaya yung katawan mo. Oh, kaya enjoy yung mga kalalakihan doon. Oo, Okay. lalo na pag nagtawag na ng merienda. Ayan na Oo. talaga, oo. Kaya sulit Masarap ang ba ang merienda niyo? Oo doon? naman, ma'am. Oo. Parang nakita ko pandesal lang eh. Tinapay, ma'am. Tinapay sa juice. Oo. Okay. Yan ang kagandahan doon sa atin eh. Talagang available lahat ng lagi ng tubig. Oo. Oo, lalong-lalo malamig na tubig. Talagang may lasa nga lang. Ganun. Oo. Anyway, sa lahat po ng nag-participate doon sa Ramos Tarlac kahapon, congratulations and
Nawa maulit-ulit. Oo, oo. Sinisigurado ko mauulit yan kasi napakarami pang mga gawain po doon. Kaya sa mga kalalakihan na kapag may next time na nagyaya ang ating mga pastor, wag na kayong mag-alinlangan na sumama. Oo, kasi napakadami pong gawa. Baka kasi iniisip ng mga iba, ma'am, eh, ang dami na nila. Nako, kailangan pa nga ng tao. Eh. Sa dami pa namin, kailangan pa ng tao. Oh, kinulang pa. Akalain mo yun, Doc Julie. Sa dami ng gawa eh. 100 plus na yun. Oh, Kulang 100 pa. plus na po yun ha. Pero kinulang pa ng Saka tao. alisin natin sa isipan natin yung, marami na sila dun eh. Oo, tanggalin na natin Kailangan yun. ka dun. Kailangan, oo. Parang gano'n. Kumbaga, sabi nga Lalo na yung John Kilay ko. Bakit naiwan yan? kailangan na mag-oversee dito, ma'am. Kumbaga siya pinagkatiwala. Siya ba? Yes, oo. Akala ko si Rene. Siya lang ang ikot ang ikot. Hindi ko nakita kahapon yan eh. Ano ba yun? Bakit ganun? Oo. So, overseer. Oo. Okay. Nag-oversee. Baka nasa taas. Titignan niya yung mga ano. Oo, dahil kung baba, hindi Oo, niya makikita yun. High ground. Oo. High ground, Doc Julie. Watchtower. Ay, oo. meron pala siyang ganung ano. Oo, high ground lagi, Doc. Okay. Para nakikita niya lagi yung mga... Siguro naubos lahat ng ano doon sa third floor. Oo. Ang lahat ng mga pwedeng gawing exercise. Yan, oo. Oo, nag-basketball siya doon, siya doon, nag-weights, Oo. ino-oversee niya kasi. Ino-oversee niya, Doc. Oo. Ang nakita ko lang yung Giro. Ay, anong ginagawa na naman nun? Kuha ng mangga. Yun ang pinakuko. Ang daming mangga po na kinuha, mga Ay, isang tikles na mangga. Kaya sabi ko, Yun nasa ang- na yung, ano ko na yan? Oo. Nasa taas? Sa taas. Ayan. Ayan. So again, mga kapatid, salamat sa Panginoon at yung iba may mga naiwan pa doon, Doc. May mga naiwan pa doon. Yung mga Baptist builders. Opo, Baptist Builders, saka ibang mga members na nagpaiwan ng mga young people. Okay. Oo. Anyway, bakasyon naman eh. Opo, di ba? opo. Nagpaiwan sila doon kasi may mga hindi natapos, Doc Julie, Mhm. na kinakailangan tapusin. Hindi pwedeng iiwan ng nakatiwangwang. Sige, Kaya- bibigyan kayo ng Panginoon ng strength. Yes, kaya ano yan, karagdagang puntos yan, ika nga Oo. sabi ng ating mahal na pastor. Kuha lang ng Yan. kuha ng puntos. Puntos lang ng puntos, Oo. pasayahin ang Diyos. Mhm. Yan, kaya sabi nga nung ni Pastor Hilon, pasayahin natin ang Diyos ngayon. Yun, talaga naman. Talagang masaya ang Diyos Though doon. yung ibang tao ay masaya sila sa mga beach. Yan, tama. Beach. Oo, kasi talagang iba yung ginawa nila sa Labor Day. Pero kami ay talagang nagpagal doon. Kaya salamat sa Panginoon. Nakapuntos na naman, Doc Julie. Oo, yun ang Oo. importante eh. Praise the Lord. Saka Alright. yung joy. Yun, tama. Joy na makita mo yung mga Joy kapatiran. in serving Jesus. Yan, Oo, parang oo. Sama-sama, buhat dito, buhat doon. Pala dito, pala doon. Na Hukay ano? dito, hukay doon. inaano ko nga kung ano yung hinuhukay doon. Baka magkaroon ng mga ginto pa doon. Diyos ko. Ang lalalim na, no? Ang lalalim Oo. nun, Dok. Kaya grabe Wala kayo talaga. nakuhang Wala naman, Dok. Wala naman. Yamasita. Oo, Ay, wala yung mga naman. walang ahas. Wala naman, walang wala. cobra. Oo. Okay. Ay, meron. May mga napatay sila, oo. Ay, Oo, doon sa may bandang Lawa. Oo. doon sila nagpuntahan Oo, muna. oo. Nabulabog sila, Doc Julie. Ang daming tao eh. Oo, talagang... Talagang kung ako man yung ahas, magtatago ako. Oo. Anyway. Yan. Shoutout muna sa mga live viewers natin, Ma'am Oo. Helen Hermosura at Ma'am Helen Kapundan, Mirna Alanigi. Ayan, si Ma'am Beng Dingding nanonood na, Doc Julie. Oo, pagod na pagod Yan. kahapon yan. Ay, bakit? Naglinis din, oo. Talaga naman. Kaya pala pagdating namin, parang kala mo, payapang-payapang apo ba? Baka, Ledesma Street. baka ibigay na sa atin yung parking space dyan eh. Nilinis eh. Nalinis. Oo. Yan, good morning din kay Ma'am Charmaine Bautista. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan. Happy watching ha, tuloy-tuloy lang tayo. Pakitaas nga, baka nandyan yung anak ko. Oo, siguro baka nandyan, ma'am. Oo nga, Diyos ko. And good morning, Ma'am Charmaine, Ma'am Mirna, Ma'am Beng, and also kay Ma'am Ay, Cyril. Cyril. Ayan, good morning. The happiest person in the Yes, world. hello Ma'am Fe Mahor. Okay. At Nandun kay din yan kahapon. Ma'am Sir Emil Balicuatro.
Ayan. Mm. Also, Ma'am Genevieve Gaa. Ayan. Nandun din yung mga ibang mission pastors natin, ma'am. Oo, parang Opo. parang yung PMA lang ang wala doon. Andun, ma'am. Nandun. Humabol? Oo. Ay, talaga. Andun si Pastor RJ noon, ma'am. At ang dami talaga. Ang nakakatuwa doon, ma'am, miski ang mga pastor ay talagang hands-on sa gawa. Oo. Oo. Kaya talagang kasama sila sa paghahalo. Ayan. Sir Vince Aldrin Yu. Ayan, a.k.a. Bobby. Nandun yan? Nandun yan, ma'am. Oo. Ang daming pinala niyan. Very useful. Very useful. Ang daming pala niyan. Oo. Dalawa-dalawa pala niyan eh. Pala na, piko pa. Ay, talaga. Oo. Ay, nandyan pala. Ayan. Hello po mga Imam Bayat Daep. Ang sarap lang pag ano no, mga mista mo. Oo naman, Kaya-kaya nakikita. mong ano Oo. yan, ano. Kayang-kaya mong i-push. Oo. Oo. Ma'am Cecil Kaasi. Ayan, good morning po. At kay sa Ma'am Janice Agustin. Mary Grace Bondesto. Ayan, kay Ma'am, sino pa yan? John Rom Elon. Ayan, hello po. Kay Ma'am Ellen Hermosura. Chantel Pearl. Ayan. Pumunta rin si Sir Ivan, di ba? Sir Ivan, dumalo, di ba? Nakita mo ba? Ay, wala. Nasaan na naman batang yan? Wala siya doon? Ay, ba't ganun? Ba't ganun wala doon? Kala ko nandun siya. Wala pala, hindi ko na napansin. Kasi sobrang dami na natin, kaya hindi ko na ano eh. Ayan. Wala ba attendance? Wala. Oo, may, oo. Ma'am Cyril. Saka saan si sasakay yun? Di ba sa'yo lang naman Oo, sasakay yun? oo. Wala eh. Hindi ko Oo. napansin. Sir ko ano. Hindi, ano na talaga yung multi-purpose si Sir Vince, kaya ang dami talaga na-accomplish si Sir Vince. Nagpiko na, nagpala na. Oo. Dalawa-dalawa niyan. Kaya salamat sa Panginoon. Talagang si Sir Vince, nabawas-bawasan na rin yung tiyan niya. Oo. Oh, grabe talaga yung ano doon, pawis doon. Kasi medyo talagang tirik na tirik din yung araw. Galit na galit yung araw doon, Doc Julie. Pero salamat na lang doon sa pinagtatrabawan. Maraming puno, Doc. Oo, buti Ganun na lang. kabuti yung mga puno doon. Oo. Kaya salamat na lang. Pero Kaya lang, hinuhukay nyo. Baka mamatay yung mga ugat nun. sabi ni dito ni Sir, ma'am, nag-area whole day kahapon. Oo. Okay. Yun, salamat. Alin ang... Sir Ivan Monggoso. Meron naman palang Meron palang, may oo. puntos din pala. May puntos pala. Mm. Baka, syempre, sabi ni Sir Baka, RG, oo. ano ka muna, kailangan nating ng Ay, ano hindi. dito. Kaya lang, parang inano niya yung ministry niya doon sa ano. Oo nga. Kasi bago. Oo. Bagong talaga. Bagong talaga. Oo. Oo. Kaya, Anyway, congratulations congratulations. sa Mr. Ivan Monggoso Kaya, again, for sa lahat. being an area leader. Oo. Salamat ulit sa Panginoon, mga kapatid. Sa lahat ng mga sumama, congratulations. Our labor is not in vain. Oo, talagang sabi ko nga doon sa mga talagang obserbahan nyo lang. Oh, shout out to my sister-in-law, Ma'am Marlene Maranyo. Yan, Maranyo Repato, watching from Tanay Rizal. Hello po, Ma'am Marlene Maranyo Repato. Okay. Yan. Alright, sige. At again, salamat sa Panginoon at nakarating kami dito ng safe and sound ng mga kalalakihan na hindi na aksidente or kung ano man nangyari sa daan. Kaya it's good to say na Saka talagang... ano yan, ang puntos pa rin yan nasa driver. Oo naman, ma'am. Oo, syempre naman. Kaya hanggat maaari Parang yung talaga, mga- ingat. Oo. Parang yung hindi tayo magkakaroon ng ganitong kung wala yung mga audio man. Yan, oo. Puntos na naman yan sa Sinasabi Panginoon. nila na sila importante. Yeah. Mga behind the scene person yan, mga yan. Okay. Okay, sige. At tuloy-tuloy na tayo at itutuloy lang natin yung naudlot nating discussion last time. Kaya let's all enjoy the program, mga kapatid. At maganda yung usapin last time. Kaya mag-tune in po kayo. Kaya dapat lang ay talagang mas maganda. May share nyo itong link na ito kasi karagdagang impormasyon na naman to para po sa atin. Alright, sige po. And let's all welcome ang ating tagapagsalita for this morning. Walang iba kundi ang ating nutritionist dietitian. Walang iba kundi si Ma'am Ces Ramos. Ayan, good morning, Hello, good morning, morning. Ma'am Ces. Mukhang Good morning po. Birthday yata ngayon. Ayan, ay, oo. Ayan.
Good morning po. Good morning, Ma'am Ses. Bati ka muna sa mga live viewers natin. Good morning sa lahat at napakainit talaga pero walang pipigil sa atin, ano man yan, na makapag-share ngayong umaga. Salamat sa patuloy na sumusubaybay. Salamat sa aming mga masugid na talagang hindi kami iniiwanan kahit anong mangyari. Yan. Ayan, sa mga lahat ng area, especially to my Central South family. Good morning po sa inyong lahat. Ayun. Good morning. Good morning po, Ma'am Ses. At muli ay may naudlot tayong discussion last time. Kaya itutuloy lang natin yon, mga kapatid. Kaya sa mga nakamiss nung ating discussion last time, ay magbabalik tanaw lang tayo ng konti para mapaalalahanan namin kayo regarding dito sa napag-usapan po natin. Ayan. Alright? Sige po, Ma'am Ses. Yes, kasi yung ating usapin sa regarding sa energy balance yung last week nating topic. Ayan. Siyempre, very important din na talagang ma-remind tayo about this kasi kasama talaga ito sa buhay natin sa araw-araw. Ano ba, paano yung sa pagkain, yung mga in and out, paano magko-function yung katawan natin sa bawat kakainin natin. Siyempre, diyan nakasalala yung ating magiging yung actions natin, yung physical, di ba? Kasi kung ano yung inin mo, yun din yung ma-out mo. So, meron din tayong tinatawag na paano mo siya ibabalanse. Ano ba yung dapat na dami ng energy in, tapos doon sa energy out. So, marami tayong tinalakay na factors na dapat i-consider regarding doon sa energy out, di ba? Hindi lang to basta-basta sa energy in. So, meron tayong mga tinatawag na mga details ng energy balance. Kailangan to balance, di ba? Based sa specific goals, so ano yung kailangan? Kapag weight loss ka, or weight gain ka, or weight maintenance ka. Tama. Okay? Kasi meron tayong individual goals sa mga sarili natin. Na like, for example, kailangan pa mag-lose ng weight. So, dapat mas marami yung energy out mo sa energy in para merong deficit, yun yung tinatawag. Sa energy in naman, ito yung pinapasok natin sa katawan natin. Ito, basically, pinanggagalingan ng carbs, protein, and fat. Okay? So, yun yung ating, yun yung ating kailangan i-consider na malaman. Ito pala yung dapat nating kainin. Yun yung energy in natin. Kasi kapag wala itong mga to, wala rin tayong lakas para gumawa ng mga dapat gawin sa araw-araw. Okay. So, energy out naman, so maraming klase. Hindi lang to sa exercise. Kasi ang alam natin karamihan, sa exercise lang tayo nagbe-burn. So, hindi. Meron din tayong BMR, physical activity, tsaka yung thermic effect of food. So, lahat ng yan, factor na para makapag-burn tayo ng calories. So, yung mga energy na nakain mo, yung in mo, dapat, ito yung paraan para makapag-burn. So, ito para sa mga nag-weight loss, dapat ito meron ka rin ito. Para at least may mangyaring mababurn tayo para may deficit na mangyari sa ating kinakain. Ito siya. And then, ito naman, yung inonote natin, maraming factors para sa sa energy balance natin. So, it will depend on the age, sex, body composition, and activity level. Ito yung mga nag-i-influence. Ano ba yung factors na nagpapabagal ng metabolism natin? Ano yung factors na nagpapabagal mag-burn? Diba? Ito yun sa age. Pag mas bata ka, of course, mas mabilis tayo mag-burn. Okay, body composition. So, for example, mas konti yung muscle mass mo, mas marami yung fat. So, mas matagal yung rate ng body mo mag-burn kumpara dun sa mas malalaki yung muscle content ng body. Activity level, syempre naman, di ba? Mas active, mas madami or mas malaki yung chances of winning. Malaki yung chance na makapag-burn ng maraming calories kasi nga, ang taas ng activity mo. So, ang bottom line here is dapat makain mo yung tamang calories na kailangan ng body mo. So, meron tayong tinatawag dyan na formula
kinocompute, if you're gonna ask, paano ko malalaman yung calories na kailangan kong i-in, di ba? Sa ganitong level ng aking activity. So, meron tayong factor rate na ginagamit. Depende sa activity level, sa age, tsaka sa height. Yan. So, specifically, malalaman mo yan para ma-achieve mo yung goal mo. So, halimbawa, weight maintenance ka lang. Yung weight maintenance mo na yan, kailangan balance yung energy in tsaka energy out. For example, ang energy out mo, nakakapag-burn ka ng around 800 calories sa daily activities mo. So, dapat, since meron tayong mga BMR pa tsaka yung thermic effect ng food, so hindi lang dapat 800 calories yung kakainin mo. So, more than that. Kasi nga nagbaburn pa tayo sa iba pa. So, kinocompute siya specifically para malaman mo na kung ano yung dapat mong kainin para ma-achieve mo yung goal mo. Kasi kung ang basta-basta ka lang kumain, ay, 1.5 calories ako, okay na to. Eh wala, hindi mo naman nagawa yung yung energy balance. So, bakit nagtataka ka? Bakit hindi nagbabago yung timbang ko? The same pa rin. Baka nagba-break even lang kasi. O baka naman, sumusobra pa yung kain mo dun sa energy out mo. Kaya wala nangyayaring weight loss. So, we have to make sure na meron tayong idea kung gaano kadami yung ating kakainin. So, ito naman yung maintaining energy balance. Ibig sabihin ito yung weight maintenance. Ibabalance mo lang siya. So, medyo mahirap to pag inisip mo, pero pag pinagpa-compute ka, madali lang naman siya pag malalaman mo talaga. I can send you formula or pwede kayo magpa-compute para malaman mo. Yun nga lang kasi very personalized to. So, hindi mo pwedeng gayahin yung calories ng friend mo or kung sino man yun. Kailangan talaga is individualized. So, specifically kung ano yung goal mo ha, weight loss, weight gain, or maintenance, kailangan mo itong malaman. Okay? Tapos, hindi pa dito kasali yung yung may specific health condition ka ha. So, meron din niya. Siyempre, bawa diabetic ka na, tapos mataas yung cholesterol mo, may ina-adjust pa doon sa mismong kakainin mong food. So, hindi lang siya sa quantity, pati yung quality mag-affect na siya. So, kailangan natin i-consider din yun sa energy balance. So, positive, ito yung kapag gusto mong mag-weight gain, dapat sobra yung kinakain mo dun sa binaburn mo. Tama. Ito naman yung negative energy balance naman, ito naman yung dapat mas malaki yung binaburn mo kaysa sa kinukonsume mo. So, yun yung ating weight loss naman. Okay? So, role of nutrition, kailangan yan i-balance, rich in nutrient-dense food. Ibig sabihin, ng nutrient-dense, mayaman sa sustansya, hindi lang sa calories, hindi lang sa energy. Kasi may mga pagkain na high calorie, mataas sa calories, pero hindi mataas sa nutrient value. So, hindi lang tayo nag-uusap about sa calorie. Okay? Kailangan dapat ay nutrient-dense yung pinaggagalingan ng calories natin. That can support energy balance and overall health. So, don't just focus on calories or yung energy. Mag-focus din tayo kung saan nagagaling yung calories natin. Kasi merong gumagawa na halimbawa, kailangan ko ng 1.5 calories a day. Ang ginawa naman niya, so 1.5. So, umorder siya sa fast food. So, may burger, may fries, may soft drinks. Let's say 600 calories yun. 600 na ako, so may 900 pa. Diba? So, ang gagawin niya, kakain na naman ng next meal. Ganun na naman yung pagkain niya, 600 ulit. Pero galing sa fast food. No. So, naka 1-2 na, pero di ba? Saan naman ang galing? Hindi siya nutrient dense. Yan, tama. So we have to make sure na naka-spread out yung calories natin, tapos meron tayong sinusunod na timing at yung quality of food na kinakain natin. Napakahirap kasi na kain lang tayo ng kain. Tama. Porque, Parang yes. ang hirap nung hindi mo alam ang gusto mo lang, masarap yung kinakain mo. Oo, di Pero ba? Sabi actually, nga, hindi lahat ng masarap masustansya, di hindi ba? yung nutrient dense ng food na yon hindi Yes. ugmado sa hinahanap ng Correct, katawan mo. correct. Sobrang sobrang laki ng role talaga. So halimbawa,
1, 2 na. So, 300 na lang. Mag-dinner ka na. Doon ka lang kumain ng healthy. Doon ka lang kumain ng gulay. Kasi konti na lang yung allowance mo ng calories. So, hindi siya maganda. Yan. Hindi maganda yung gano'n. Hindi So, rin naabot yung yes. required. Meron namang iba, kailangan ko pala ng 2,000. So, kaya na ako nakain ng mga pizza, ng mga milk tea, ganyan. So, wala. Wala sa ayos yung ating, pagka ganun yung source ng calories natin. Kasi ang taas ng sugar, ang taas ng fat, ang taas ng kung ano-ano dyan, di ba? So, hindi maganda yung sources. Kumbaga, quality tayo. So, kailangan din na, apart from considering yung quantity, dapat yung quality ay maganda din siya. Okay, yan. Pakilakihan na lang po, sir. Ito yung discuss ko last week na medyo naputol tayo dyan kasi nga, di ba, meron palang ganyan daw, sabi nila. May pinapalo palang specific calories dyan sa ating, based sa ating edad, sa gender mo, at sa activity level mo. So, sa ka ba nakapaloob dyan? Nasa active ka ba? Ano ba yung sinasabi nilang sedentary? Sedentary, ito yung mostly sitting down. Ito yung mga yon. Mga office jobs. Ito yon. Kung ang iyong work, yung type ng work mo is laging nasa field, sa labas, tumatayo, pwede siyang masabi as moderately active. Kasi always moving ka eh. Ayan. So, pwede ka doon. Kasi hindi ka lang naman nakaupo buong maghapon. Yung mga nasa field, yung mga yung mga talagang sa labas. Yan, yung mga delivery rider, pwede sila masabing moderately active. Kasi nga, talagang moving yung kanilang trabaho. Okay? Sa Mga active ano na, natin, mga Baptist builders. yon moderately active. Depende pa yan kung ilang hours sila, talagang dire-diretsong nagtatrabaho sa isang araw. Si Con kaya kahapon. Ano kaya na niya? Ilang Nandun ako sa Parang- nun. sedentary. Oo, sedentary ako nun. Taga-utos ba? Hindi naman, di ba? Oo. Baka nasa active. Nakaupo eh. Nakaupo lang ba? Di ba? Sedentary. Pag sinabi kasing moderately active, ito at least nasa mga 3 to 6 hours na moving or talagang may ginagawa ka sa isang linggo. Isang linggo Isang linggo. Yan. Active ka na yan. Moderately active. So, meron tayong tinatawag na active. Ito yung talagang most days of the week may activity ka. Yan. So, yan yun. Meron din tayong isa pa. Very active. Meron tayong ganun. Yung talagang yung mga sports na yan. May mga araw-araw nagtitraining halos sa kanilang sports. Sila yon. So, iba rin yung calories nila. Mas mataas pa dyan. Ganyan yan. So, depende pa rin dito kung weight loss ka. Halimbawa, moderately active ka. Tapos, weight loss yung goal mo. So, yung calories mo may dapat deficit. Okay? Kapag ka naman weight gain ka, normally ang ina-add namin na calories pag weight gain, depende sa kung gaano kalaki yung dapat i-gain. Kung mga more than 20 pounds yung i-gain niya, nag-a-add kami ng plus 1,000 calories a day. Oh, grabe. So halimbawa, ang normal is 1,800 para sa maintenance. Weight gain ka. So 2,800 yung kailangan mong kainin. Ganon kami magdagdag. Pero kung konti lang yung i-gain mga 5 pounds o less than 10 pounds, mga 800 or mga 500 calories lang yung aming ina-add. Depende pa yan sa activity. Kasi merong iba nag-weight gain pero active. Di ba? So may ganun eh. Halimbawa, so active ka. 2,000 calories na yung kailangan mo kasi nga, normal. Weight gain. So mga plus 1,000. 3,000 calories. Ang hirap na kainin nun, di ba? Wala kailangan mo mag-gain eh. Yun yung kailangan mo. Oo. So you have to do that. Tama. Yun yung kailangan natin i-consider. So, sa mga weight loss naman, ganun din. Depende sa laki ng ilulus mo. Halimbawa, talagang medyo nasa mga 50 pounds yung ilulus mo. Grabe, naman. 50 pounds yung excess mo. Isang tao na yun 50 pounds yung ilulus mo. So, ang ginagawa namin dyan, 800 calories ang binabawas namin na Wow. deficit. Again, depende pa rin sa activity level. Kung active ka, tapos merong weight loss ka, so halimbawa 2,000, so less 800. So 1, 2 lang. Mawang konti lang.
Grabe, syempre, weight loss 1-2. ang goal mo, kailangan mo mag-lose eh. So, kailangan mo mag-deficit. Yun. So, garon kami mag-compute na on a general basis namin. Again, depende pa rin yung diet plan mo sa health condition mo. Pero for sure naman, ma'am, basta susundin nila ito, ay talagang magiging maayos din naman yung Yes. kalusugan nila. Yan naman Mm. ang isang garantiya niyan, mga kapatid, Yes, no? opo. Kasi nga, although maglo-lose ka ng weight, Mm. no? Nasasabi ni Ma'am Ces, maminusan ng yung 2,000, maminusan ng 800, magiging 1,200. Yung 1,200 na yun, kumbaga quality pa rin. Yung sinasabi ni Ma'am Ces Yes. kanina na well-balanced diet pa din. Kahit sa weight gain, sabihin natin 3,000 calories yung kinakailangan mo. Hindi naman lahat yun puro pizza eh. Oo, hindi naman Tama. lahat yun puro, hindi naman lisensya yun, mga kapatid. Like for example, 3,000 calories a day, ako eh. So, lisensya na ba natin yun para kumain ng burger araw-araw, ng pizza? Hindi pa rin. Well-balanced diet pa rin dapat yung pinagkukuhanan ng calorie intake natin. Oo, ganun yung sinasabi ni Ma'am Ces. Hindi pa rin dapat lalamang yung mga fats, cholesterol, yan. Hindi pa rin dapat. Kaya Yes, kung tayo balance man pa ay rin. susundin natin ito, mga kapatid, talagang gaganda talaga ang ating pangangatawan. Oo. Yan. Hindi lang physically, pati sa loob, syempre, Yun, healthy. oo. Yung ano, ma'am, like for example, yung palagian na mga kape, ganyan. Ano pong kape? Ah, Brood. hindi, yung mga madalas silang yung 3-in-1 na lang. Ang taas ng calories nun. Tapos galing pa sa sugar, di ba? Oo. Kasi ang normal lang, grams ng let's say yung 3-in-1 15 grams eh. Ang isang sachet. Na sugar. Oo. So kumbaga, sabihin natin 180 calories yung isang sachet nung 3-in-1. Tapos calories from sugar ang taas. So kumbaga, calorie-wise, okay, pwedeng pumasok yan sa allowance mo per day. Pero Yung sugar saan yung naman. galing yung calories? Di ba? Okay, tama. So, doon tayo sobra naman sa calories from sugar, which is under ng carbohydrates. Yun. So, hindi pa rin siya magbabalance, di ba? Kaya sabihin mo, 1.5 ba kailangan ko? 180 lang naman yung 3-in-1. Nakalimang ganun ka sa isang araw. So, Naalima ka. 15 grams ng sugar times 5. Ganun Yun. kataas. Katindi nun. Di ba ang sugar, ang bilis-bilis ma-store sa body. Oo. Tapos, ang hirap-hirap i-burn. Tapos ang ano mo pa, lifestyle mo pa ay Sedentary. sedentary. Talagang Oo. ano i-expect mo sa katawan mo? Hindi ka Oo. mananaba? Mananaba ka talaga dyan. Yun. So aralin natin, mga kapatid, yes. aralin natin ng maigi Mm-mm. kung saan mo kinukuha Kinukuha. yung pagkain mo. Yes. Na kahit anong sabi mo na, ang bihira na lang na ako kumain eh, hindi naman ako ganong kumakain. Pero again, tignan mo pa rin saan mo kinukuha yung pagkain. At the same time, ano yung activity mo? Yun. Yes, Yung mga tama. magandang pagbulay-bulayan. Kasi minsan, may Mm-mm. mga tao na sobra na grabe na magbawas ng Mm-mm. pagkain kasi gusto nga pumayat. Pero may mga iba kayong mga kinakain at the same time, yung lifestyle ay hindi ganun din kaayos. Yes, oo. Nako, matindi yun. Like for example, ganun na nga lang. Hindi ka nga ganong kumakain ng rice, sandamukal ka naman sa mga tinapay. Wala din. Oo, ganun. Diba? Ganun pa rin yun. Oo. Kaya aalamin din po natin kung saan natin kinukuha. Yung lagi ka nga nagtitinapay, yung palaman mo naman, grabe rin. Ice cream yung palaman mo. wala din. Puro Wala carbs and din, sugar. di ba? So, yun din dapat yun na, hindi naman ako gano'n nag-rice Puro lang ako Oo. tinapay. O, ganun. So, mahirap natin. mahirap lang experiment sa ating diet, 'di ba? Huwag tayo mag-experiment kasi tinuturo naman dito may kinig lang tayo at i-apply lang natin. Tama. Although talaga may mga times na mahirap kontrolin, 'di ba? Talagang napapakain ka ng hindi tama, pero at least may idea tayo ano yung dapat gawin para makabawi or talagang maayos. Kasi kung nagkamali ka na tapos di mo naman aayusin sa susunod, 'di ba? Huwag tayong manatili na ganun pa rin yung ginagawa natin. So we have to make sure na may nai-improve kahit papaano. Hindi naman yung talagang kasi talagang iba kasi yung may alam Kaysa sa Yeah. walang alam talaga
hindi mabago kasi hindi alam kung paano gagawin, 'di ba? So at least tayo, meron tayong naririnig tapos ma-apply natin. Tapos ayaw naman magpaturo. Ayaw din Yun. magpaturo, ayaw din magpatulong, ayaw Mati- magpa-advise, 'di ba? Ayaw Oo, matigas magpa-advise. ang ulo. Matigas talaga ang ulo. Actually, mas talagang mas ano pa ako kahit minsan yung client medyo may pera at kayang magbayad ng program. Pero 'pag yung hindi willing tsaka ano, matigas ang ulo, tina-turn down ko, "Bahala ka kahit ano, kahit wala akong sales basta lang." Kasi wala rin, eh, anong silbi ko kung hindi mo rin siya susundin kahit bayaran mo pa ako, 'di ba? Kasi unang-una kaya ka lumalapit sa akin kasi kailangan mo ng tulong. Pero kung hindi mo susundin, ay bahala ka na lang, 'di Hindi ba? kasi ano naman yun, Ma'am Ses, Mm. hindi naman yung labanan din talaga sa pera. Kumbaga, ang labanan talaga doon is yung kung paano ka magiging nutritionist, dietitian dun sa isang tao. Oo nga, oo. Oo, kasi kunyari like ganun nga, nagbabayad Mm. nga naman siya sa'yo pero ang Kaya nga. kinakain niya ganun. Kumbaga, as a Yes. nutritionist, dietitian, kumbaga, bagsak pa rin sa'yo, "Ayan ba yung kliyente Oo, mo?" oo, O, di kaya ba? "Ayan oo. ba yung ano mo, client mo na Mm. sabi mo na paano mo siyempre Mm. as a nutritionist, dietitian, magiging proud ka kung talagang, Ma-achieve niya yung goal, ma-achieve mo yung oo. goal niya tapos siyempre, "Oh, ito yung client ko, in 1 year, ganito pa rin yung Oo, itsura niya." oo. Wala namang Matigas ang pinagbago. kasi matigas So, ang ulo, yun nga yung ganyan, sinasabi ni Ma'am sumusunod. Ses na hindi naman yun ano, kumbaga kung paano siya magagamit as a nutritionist, dietitian Oo. do'n sa tao. Yun Mm. talaga yung pinakamahalaga do'n sa lahat. Oo, Oo. 'yan. So, kaya nga bago ko talaga tanggapin, i-assess ko muna kung talagang tuloy-tuloy ba tayo, long term ba 'to o gusto mo lang subukan. Kasi 'pag subok lang, wala ka pa makikitang result no'n kung susubukan mo lang. Tama. Kailangan mo mag-commit sa akin na willing ka talagang care under me. So, kumbaga parang 'pag do'n pa lang wala na, hindi ko na tinatanggap. Kahit alam Tama. kong may pera kang pangbayad. Kasi ano, eh, makikita mo naman yan sa kliyente ko talagang gustong magpapayat or maging healthy. Hindi to pupuwedeng siya yung masusunod, eh, hindi pupuwedeng gano'n sa'kin. Kailangan pagka, pumunta ka sa'kin, willing ka sumunod sa akin. Bukod dun Yun. sa willing ka magbayad, kailangan mo willing ka sumunod, 'di ba? Oo. Kasi useless naman yung bayad mo, 'di ba? Kung talagang walang mangyaring resulta, lalo kapag yung medyo gusto lang i-try o subukan, ano makukuha mong ano kung ta-try mo lang. 'Pag walang nangyari isisi mo pa sa akin, 'di ba? So, hindi gano'n. So, kailangan din magsimula talaga sa sarili natin. We have to make a decision na you have to do this, you have to, do that, magpaano Tama. ka, magpaturo. Kumbaga kailangan mo parang sa mga doktor, 'di ba? Pupunta tayo kasi kailangan natin ng doktor, kailangan ng gamot, reseta. Sa kanila na manggagaling yun. 'Pag hindi mo naman ininom or binili yung reseta nila, so wala din. Sayang lang yung punta mo sa doktor. So, gano'n. So, sana lang ay magawa natin ito 'no. Ayan. So, eto pa yung last week pa natin discuss, emphasize natin 'to 'no. So, example lang 'to mga kapatid na 'pag meron daw tayong kinain na 150 calories na excess, 150 lang ha, pa lang ha, 'pag ito lang yung sobra, a day, tapos, can lead to extra 5 pounds kapag tinuloy-tuloy mo yan ng ganyan over 6 months. Sa isang taon, 10 pounds na yung nage-gain mo. So imagine that, hindi mo namamalayan 'to ng unti-unti. Ilang taon ka ng ganito yung ginagawa mo. So pagdating mo ng ano, halimbawa 30 years old ka, pagdating mo ng 35, ano na nangyari? Ilang pounds na yung na-gain mo, so 10 times 5, 'di ba? Gano'n na kalaki, Sa ano pa lang yan, ma'am? 150 50. Oh, calories. eh, paano Kung pa? sumobra ka ng 1,000 calories sa isang araw, Which is possible kasi 'pag wala ka, oo. 'di mo binabantayan yung kain mo, eh. Paano kung sumobra ka ng 1,050 calories in Oo, 6 months, ano ka na nga, oo. itsura mo na kaagad Yes, nun? oo. Oo. Siguro meron tayong mga viewers ngayon na na-realize nila ngayon 'to 'no, yung ganyan. Oo, Sabi ko, sana. last kaya pala nung last December maluwag pa 'to pero nung pagdating na ngayon wala na. Kasi unti-unting lumalaki na, eh, 'di ba? Oo. Oh, Kaya nga yung isang, nakita ko lang dun sa isang, video clip sa Facebook, kaya niyang mag-adjust ng katawan niya for just 1 year. mm. Parang naging obese siya. Ano siya, kumbaga instructor siya, ma'am. Kumbaga Oo. pinatunayan niya, ewan ko lang bakit gano'n yung ginawa niyang, Mm. kapamaraanan na
talagang una, physically fit siya. Talagang Mm-mm. may abs, may ganyan. Tapos, Oo. ang ginawa niya, kumain siya ng napakaraming fast food. Puro fast food lang siya ng fast food. Mm-mm. Talagang lumobo naman siya. Talagang, ano naman, talagang Oo. naging obese naman siya. Mm-mm. Naging ganun. Ngayon, pinatunayan niya na kaya ko pa rin. Yes, yes. Kaya kong tanggalin 'yan, Oo. kaya kong i-wash out 'yan or kaya kong ano 'yan. Naging gano'n ulit yung katawan niya in just hindi naman tumagal ng 2 years or 3 years. Naging Mm-mm. maayos din naman yung katawan niya. In short, mga kapatid, kung talagang yun nga sabi ni Ma'am Ces, kaya natin or gusto mo Mm-mm. talagang gawin, kaya may mangyayari at may mangyayari. Oo. Correct, Kaya correct. Oo. nasa atin talaga yun mga kapatid. Nasa atin yung ano na yan, yung desisyon na yan. Yes, 'di ba? Alright. So 150 ka example lang 'to, if just in case na ito yung masobra sa iyong kain, okay? O paano ika-cut 'yan? So ways to cut 150 calories, yung energy in. So mag-ano tayo, may mga some tips dito 'no. Drink water na lang instead of yung mga soda or mga juices, iced tea, basta yung mga colored drinks. Kasi may calories yan eh. Kasi minsan, yan yung nagpapasobra sa atin, di ba? Imbis na magtubig nila, umu-order pa ng juice or soda. So, tumaas na, di ba? Or kapag talagang hindi maiwasan kakain sa fast food, order a small serving na lang ng fries. Kung talagang may kasamang fries yung food mo, wag na yung BFF, di ba? Tsaka wag na yung mga large sizes. Or small or medium na lang. Or order a salad na lang with dressing na kumbaga parang yung dressing niya hindi yung medyo creamy, dapat yung light lang. Okay? Pagka egg white omelette naman, 3 eggs, instead of full eggs, babawasan mo yung yung yolk niya para bumaba yung calories niya. So maraming ways. Tapos kapag tuna naman, instead of use canned tuna instead of oil. Yung may oil na, di ba yung tuna merong water, merong oil, di ba? So maraming mga ways. Imbis na iprito mo yung itlog, ilaga mo na lang yung mga ganon. Imbis na mag-drink ng juices, tubig na lang. Imbis na mag-order ng salad na creamy yung dressing, dapat yung dressing mo yung vinaigrette, yung mga hindi creamy. Kasi mataas din yung calories nun eh. Okay? Waste naman paano mag-burn. So talagang di na iwasan na kapag excess ka talaga ng 150 calories. Okay? So in just 30 minutes 30 minutes to gagawin mo tong mga to. 30 minutes for 150-pound person. Mag-aano ka, magwo-walk ka lang. Imagine that, no? Paano kung ginawa mo to ng doble? Ginawa mo 60 minutes. Di mas maganda, di ba? Tsaka sa 150 calories lang to Again, paano kung hindi lang 150 calories yung excess mo? Ibig sabihin, magdo-double time ka sa exercise, di ba? Kasi Yes. may binaburn kang excess eh. Tapos meron ka pang i-burn na excess pa sa weight mo. Talagang triple time pala ito. Imagine that. So, paano mo i-burden yung katawan mo just to be yung health na gusto mo, di ba? So, pag walk yung gagawin mo, kailangan 30 minutes. Tapos, imbis na matulungan ka lang sa bahay, lumabas ka, mag-garden ka, magtanim ka, mag-walis-walis ka sa bakuran ninyo, di ba? Or go for a bike ride, kung may bike ka, or any means of activity, mga sample lang naman to eh. Or hit some aerobic exercises. Mag-cardio ka, mag-jog in place ka, yung mga calisthenics. Ang daming pwedeng gawin eh. 'Di ba? Tamad lang talaga tayo minsan. Gusto na natin kumain, 'di ba? Pero yung katamaran, nako, grabe. Lalo ngayon mainit, ang nakakatamad lumabas kasi mainit. So gagawin na lang natin ay sa bahay na lang ako imbis na lumabas ako para mag-exercise. So we have to make a way. Lalo na kung talagang napapasobra yung kain natin. Kasi imagine mo katawan mo yung magsasuffer. So imagine mo na lang, ano yung effort na kailangan mong gawin? The moment na mapasobra ka ng 500 calories, imagine no, ilang oras mo kailangan i-walk to or itakbo to. Yeah. Kasi nga ang dami ng excess. So, at the end of the day, ikaw rin talaga yung mahihirapan. Hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, ikaw mismo. Hindi yan pwedeng i-burn ng asawa mo para sa'yo, hindi. Okay? Hindi pwedeng yung sakit mo, yung asawa mo na lang magdadala. Hindi ganon.
So we have to take charge of ourselves, of our own bodies, di ba? Ganyan. Ayun na Yun. pala ang ating end. Thank you Alright. so much. Alright. So again, mga kapatid, ang ganda ng mga tinatalakay natin dito. Magiging mindful tayo sa pagkain natin. Una sa lahat, ano yung ini-intake mo at hindi nangangahulugan na kapag ito ang calorie intake mo sa isang araw ay lisensya mo na yon para kumain ka ng mga pinagbabawal. Kaya mas maganda ay pinakamaganda niyan yung well-balanced diet pa rin na tinuturo nga ni Ma'am Ces para po sa atin. Ayan. So again, ay salamat sa Panginoon may mga ganyang klaseng paalala. If you're gaining weight and if you want to lose weight, hindi mo dapat tanggalin yung well-balanced diet. Oo, hindi pwedeng tanggal si ganito, tanggal si ganyan, at hindi ako kakain ng ganito, hindi ako kakain sa ganyan. No, dapat well-balanced diet pa rin. Yan. Kasi marami pong mga hindi magandang naidudulot na sakit pag lalong-lalo na kung hindi ka sanay sa mga bagay-bagay na yan. Alright? So again, thank you so much, Ma'am Ces, for educating us about this kind of health issues, mga kapatid. So again, ay sana yung mga nakapakinig, adbentahin na po natin ito. Okay? Sige po, at bago tayo magtapos sa ating programa, baka pwede mo nang may mga gustong huling pasabi ang ating speaker and also co-host for this morning. Sige po, Ma'am Ces. Ayan, thank you so much once again. Mabasa ko yung mga comment na nagpapasalamat sila. Salamat din at sana po talagang makita po namin yung lahat ng tinuturo ay na-apply talaga natin. At abangan natin lagi yung topic para at least ay marami tayong laging bagong matutunan para sa ating kalusugan. Ayun lang po. Thank you. See you next week. Alright. Maraming salamat, Ma'am Ces. Doc Julie. Maraming salamat, Doc Ma'am Ces. At ang nakikita ko lang dito na medyo talagang nahihirapan ng mga manonood natin at tayo rin mismo ay yung mga tinatawag natin mga calories. Oo. Sa totoo lang, hindi ako familiar doon sa mga calories na yan eh. Yeah. Kaya ang tendency natin, basta mabusog tayo, kumain tayo, okay na yon. Pero lagi sinasabi ni Ma'am Ces na maging tayo, watchful doon sa mga calories na Kasi yun ang importante, yun ang papasok na i-burn, natin na kung hindi natin mabe-burn, yun ang magpapalala ng ating sitwasyon. Kaya siguro magkaroon tayo ng Pero sinasabi naman ni Ma'am Ces yung saan natin makikita yung mga calories, di ba? Opo. Oo. Okay, pag tinipa mo yan sa, Ma'am, sa Google, Oo. pag tinipa mo yan, like for example, ang ulam mo mamaya ay adobo. Ayan. Iano mo na agad, how many calories in one serving of adobo? Oo. Ayan. Hindi So, naman pwedeng, kunyari, isang legs lang o oo, di ba? oo. Or how many cups of rice ang Yeah. doon. Kaya medyo lang din tayo, aral-aral din Oo. para pag may time. Para lalo natin Kasi kung hindi tayo bihasa, Wala din. kain lang tayo ng kain. Kahit ano yung naririnig natin, ito, ilang calories lang kailangan natin. Or kailangan natin, i-burn is 150. Malay natin doon sa 150 calories na yun. Oo. Kaya, salamat at meron tayong ganitong Tama. episode kung saan na tayo na i-inform na kailangan talaga maging aware din tayo sa mga intake and outtake. Outtake ba tawag doon? Intake and out. Out. Yes. Oo. Kaya yun lang, maraming salamat at I hope na natin to, i-try lang natin na kahit paunti-unti, pag later ay maano natin. Kasi pag tayo mismo sa sarili natin, alam natin to, madali na nating ibahagi ito, i-share sa ating mga mahal sa buhay. Kasi lalo na yung hindi nakapakinig, hindi nakapanood. Yun lang po, maraming salamat at Ayun. Alright. Sige, maraming salamat, Doc Julie at Ma'am Ces. Again,
ay mas maganda mga kapatid, tayo mismo sa atin mismo manggaling. Dapat yung ating mga natututunan ngayong araw po na ito. No, again, seryosohin natin, sayang kasi talaga eh. O sayang yung sayang yung mga natututunan natin mga kapatid. At mas maganda mai-apply natin ito. All right? So again, thank you so much Ma'am Ces. Kung meron kayong mga tanong ay i-comment nyo lang dito or i-message nyo si Ma'am Ces with regards na baka may nagkaroon kayo ng goal na kayo ay pumayat or mag-gain ng weight. Just message Ma'am Ces ay tutulungan niya po kayo para po sa sa subject po niyan. Okay? So, and also mamaya na po in the Baptist Lunch. Keep tuning in. Napakaganda po ng mga talakayin po diyan. Kaya mas maganda ay makapag-imbita po kayo ng pamilya na pwede pong sumubaybay dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.